Tanong po sa akin kasi nagme-message sa akin, bakit daw sumasabog yung gulong, o para may iwasan natin. Ito mahalagang ito para malaman nito, kasi yung uulitin ko po, ang lagi ko po sinasabi sa mga customers namin, ang gulong po ang pinakamahalagang parte ng sasakyan, kasi diyan po nakasalalay yung buhay natin. Di bali na ho kayong tirikan ng makina, huwag lang kayong masabugan ng gulong. Okay? So yun po. So yun, may mga sample po ako rito. Bakit po ba sumasabog ang mga gulong? Ano ang dahilan nila at paano natin maiwasan? Yun yung topic natin ngayon. Okay? So unang-una, ang dahilan po ng pagsabog ng mga yan ay yung luma na yung gulong nyo, o yung production date o expire na yung gulong nyo. Ito, pansinin nyo, yan. Yan mga yan, lahat yan, tinawag nila, sumabog daw. Ayan. O tinignan natin yung mga production date yan. Ayan, baka nangyari na rin sa inyo yan. Kasi sa isang group, meron ako nakikita na ganyan eh. For expire na yan, ito grabe, 2008 pa. Imagine niyo yun, 2008 pa, ginagamit pa ni mayari. So ayun, bakit po ba yun sumasabog pag expire na? Siyempre, malutong na yung ano natin, goma. Okay? Alam niyo naman no, pagka malutong yung goma, yung gulong po natin, umiinit po yan. Kahit ano naman pong bagay, kaskas natin sa kalsada, kung matagal na nakababad yan sa kalsada, umiinit po talaga yan. Kaya doon mo nangyayari na sumasabog yung gulong. Okay, pag sumabog yung gulong ninyo, pwedeng bumaliktad yung sasakyan nyo. So yun po yun. Unang-una, expiration date, yung production nya, expiration po is 5 years. Yung lifespan, meron na po kayo in-upload na video nyan about yan. Papanoorin nyo na lang po yun para lalo nyo maintindihan. Pangalawa ho, yung wheel alignment. Gaano po ba kayo kadalas magpa-wheel alignment? Okay, ang dapat po nagpapa-wheel align kayo is every 10,000 kilometers. Every 10,000 kilometers, or pag bago yung gulong ninyo, lagi po kayo magpa-align. SOP po yun, pag nagpapalit ng lalong pag-apat na gulong, pa-check po yung alignment. Kasi ito example. Ayan o. Pansinin nyo, makapal pa na manipis na, nasobrahan na, ginamit ng ginamit. Ito hindi ko napansin to. Hindi ko napansin ng may-ari kasi makapal pa yung nasa labas eh. Sa loob, hindi niya napansin. Labas na pala yung ply. Ayun o. Oh. Bumubulong na. Pumutok. Tumabog. So yun, ito, hindi pa expert to eh. Hindi pa expert tong gulong na to. 3 years pa lang, tingnan ko yung production like 3 years pa lang. Kaya tingnan nyo, hindi sira yung sidewall. Kahit pumutok siya, hindi sira yung sidewall. Pinagaya nito mga to. Ayan o. Sobrang luluma na, expire na. Pumutok na yung sidewall. Ito, mabagal lang din ako nito. Okay, yung pangalawa, yung wheel alignment. Hindi po yung basta-basta wheel alignment o tinatawag na camber alignment lang. Okay, medyo malalim-lalim yung napakahalaga po ng sasakyan. Pangatlo po, yung tinatawag po natin ng ply separation. May tinatawag po kasi tayong ply, isang materialis ng gulong ito. Ayan. Ito steel belted to eh. Ayan, steel belted. Ayan, may napuputol na akong ply yan. Kagaya nito, putol na yung ply niya. So, ngayon, ito madalas nangyayari, nagpa-vulcanize, may butas na maliit, tinapalan, tapos may butas pa rin, may sumisingaw pa rin. Hanggang tinapalan, may sumisingaw pa rin. Bihirang-bihira po mangyari yun sa atin sa gulong o maka-encounter ng ganun. Pero nangyayari, ayun po pwede rin yung panggalingan ng pagsabog kasi naghiwalay na yung ply niya o naputol na yung ply niya. Tapos, yun nga, kagaya ng sinabi ko nung una, pag uminit, pumuputok. Ang isang senyalis nun is, lagi nagbabawas yung gulong nyo ng matagal na, tapos wala makitang butas. May makita mo na butas sobrang liit.
Ganun po yun. Fly set na po yun. Like, kami, pagka tinaano namin dito, natapalan na isang vulgarize, tapos may lumalabas pa rin. Basta siguraduhin mo na maayos yung pagkaka-bulkate o pagkakatapal. Basta maayos, may singaw pa rin. Posibleng fly set, no? Pero bihirang-bihira nangyari.